hanga sa pagkakalikha ang naging tanglaw at liwanag ng Intramuros. Makukulay na establishmento ng mga malalaking paaralan tulad ng Mapua, Lyceum at ang kilalang pamantasan ng lungsod ng Maynila o PLM na ngayon pinaliligiran na ng mga mag-aaral na subok ang karanasan mamuhay sa lugar na makasaysayan. Subalit, sa kabila na nagniningning nitong kagandahang panglabas, ang Intramuros ay may kagimbal-gimbal na karanasan sa ilang taong lumipas. Ginoo! Andyan na ang mga gwardiya sibil. Tara, halika! Intramuros ang ipinangalan sa lungsod na itinatag ni Miguel Lopez de Legazpi, gobernador mula sa Espanya, na nasa mismong kinalalagyan ng kuta ni Raja Sulaiman sa may ilog Pasig taong 1571. Kinilala ito bilang sa loob ng mga pader o Ciudad Marada, sa sentro ng pamahalaan, ekonomiya, relihiyon at edukasyon sa kolonisasyon ng mga Kastila. Katulad ng mga lungsod sa kontinenteng Europa, ang Intramuros ay napaliligiran ng tubig na pinoprotektahan ng makapal na pader. Noon pa lamang, ang dahilan ng pagbubuo nito ay nagmula sa mga sariling kapakanan at proteksyon ng mga mananakop na Kastila sa kanilang kapwa. Sa kabi-kabilang pangyayaring krimen at pang-aabuso, ang Intramuros ang nag-iwan sa ating mga ninuno na gamitin ang lugar na ito bilang memorya ng mga kasaysayang hindi dapat malilimutan ni Nuno. Alam kong hindi ka taga rito, Ginoo, at hindi makatotohanan man, ang nasa harapan natin ngayon ay ang Katedral ng Maynila na parte ng Intramuros. Ngunit hindi maaaring manatili ka ng matagal rito dahil hindi ligtas ang mga ganitong lugar sa tulad mo. Kung paano nasabi ng babae na hindi ako maaaring makita ng kahit sino man ay hindi ko malaman. Ang Manila Cathedral Basilica ay tinatagpa noong 1578 na higit 400 taon na ang nakalipas. Ang katedral ay mismong parehong negated bilang punong basilika ng Pilipinas at ang pinangmataas ng luklukan ng arsobispo sa bansa. Ilang beses din napinsala at nawasak ang katedral sa mga lumipas na panahon at nakumpleto lamang ang pagkukumpuni noong 1978. Panahon din ng ikalawang digmaang pandaigdig na magkaroon ng labanan sa pagitan ng Amerikano at mga Hapon na nagdulot sa pagkasira ng gusali sa loob ng Intramuros dahil sa pagbobomba. Ang pagbombang ito ay nagdulot sa pagkasira ng katedral ng Maynila. Sa makasaysayang lugar na ito, natatagpuan ang iba't ibang bagay na hukubog sa kasaysayan ng mahal nating Pilipinas. Darating ang panahon ng pagbabago na lilimot sa esensya ng lugar na ito. Ngunit sa panahon mo, hinihiling ko na sana alam pa rin ng bawat isa ang mahalagang pangyayari sa lugar na ito. Hindi rin malilimutan ang kasagsagan ng pagtatag ng simbahan ng San Agustin noong taong 1571. Maraming pagsubok na rin ang pinagdaanan ng simbahan, tulad ng paglusob ng mga limahong noong taong 1574 matapos itong masunog mula sa paglusob ng mga limahong o mga armadong piratang inchik sa Maynila. Matapos ang mga pagpapasaayos noong Enero taong 1607 ay pinangalanan itong San Pablo ng Maynila. Panahon din ng Breton noong taong 1762 nang sakupin nila ang Maynila at pagnakawan ang nasabing simbahan. Ang mga Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig ay ginawang kulungan ang mga preso ng nasabing simbahan at daang-daang mga Pilipino at mga klero ang binihag kung saan maraming namatay sa kilalang labanan.
Matatagpuan din sa Intramuros ang Casa Manila na naglalaman ng dating pamumuhay ng mga Pilipino sa panahon ng mga Kastila. Kilala rin ang Baluarte de San Diego bilang tanggulan ng mga sundalong nakikipaglaban sa mga mananakop na matatagpuan din sa Intramuros. Noong 7 Years' War ng mga Briton ay napasailalim ang lugar sa mga Ingles. 1762 British occupation of Manila, kung saan saksi ang lugar sa bawat hinagpis ng pinagdadaanan nito sa bawat mananakop. Nabawi ng mga Kastila ang Maynila at mulong isinaayos ang Baluarte hanggang sa tuluyang masira noong ikalawang digmaang pandaigdig. Kung ganon, hindi lamang Kastila ang nagkaroon ng iglesia sa Pilipinas. Hindi ligtas at hindi magiging ligtas ang mga Pilipino mula sa mananakop kahit nasa aming panahon. Tama ka riyan. Kahit kailan, kahit saan, maaaring palihim o patago, nasa tabi-tabi lamang ang mga tatraidor sa Pilipinas. Ngunit, sa Puerto de Santiago, may iba't ibang takot at kilabot na dala ng malaking na kwento nito. Ngunit nasa anong taon ba tayo ngayon? Nasa panahon tayo kung saan pinagsama-sama ang mga pagsubok. Kaya't halika na bago pa tayo makita ng mga sundalong nagpapalibot dito. Bago ako mawala sa panahong ito kasama ang aking nahanap na kaibigan, ay mamarapating kong magpahayag ng kwento sa kung anong kasakiman ang naganap sa Fuerza de Santiago. Ito ang isang tanggulang muog na itinayo noong taong 1590 sa bahagi ng makasaysayang lungsod ng Maynila sa Intramuros. Nagsilbi ito bilang pangunahing tanggulang muog ng mga Kastila at ginawa ring bilangguan. Dito ay ginugol ng pambansang bayani na si Jose Rizal ang kanyang nalalabing araw bago mabaril noong ika-30 ng Disyembre taong 1876, kung saan naging batayan ang araw na ito bilang selebrasyon ng naging katapangan at pakikipaglaban ng kilalang bayani ng mga Pilipino. Kung sa ating pananaw ay iyan ang mahalaga, noong ikalawang digmaang pandaigdig, naging kamatayan ang Fuerza de Santiago. Nangyari sa tanggulang muog na ito ang pagmamalupit ng mga Hapones sa mga Pilipino. Dito isinagawa ng mga pulis militar ng mga Hapon ang pagpapahirap o pagpaparusa sa mga Pilipinong miyembro ng gerilyang lumalaban sa kanila. Maraming mga Pilipino ang namatay sa seldang ito at tumanas din ng matinding pinsala matapos ang pambubombang dulot ng digma. Kailangan mo nang umalis kapag nakita ka ng mga gwardiya sibil, hindi ka na makakabalik. Nalaman mo ba ang nangyari sa tanggulang muog? Kailangan na talaga umalis ng mga salbahing Hapon at Amerikano dahil sino man sa kanila ay walang magandang dulot sa ating kaligtasan. "600 corpses were found decomposing inside the Fort Santiago dungeons by the U.S. Army. The reason for the death of the Filipino prisoners were due to the suffocation and heat exhaustion caused by the Japanese fleet during World War II. What's coming next?"